mga ka-farmlot, another day, another farmlot na naman tayo. So for today's video, pinuntahan ko po itong property na kapapasok lang po sa atin. So ito po ay may sukat na 3.8 hectares. And then ito po ay nakalocate dito sa Calauag, Quezon, kung saan tayo po ay may frontage na halos nasa 60 meters. At yung frontage po na yon ay tabi po yon, or mismong katabi po tayo ng provincial road. Ayan, sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na hindi naman ganun kalaki ang sukat, but at the same time ay tabi po ng road. Ayan. So watch nyo na tong video na to, for sure magugustuhan nyo po ito. So lagi ko pong ina-advise sa aking mga buyers na kung bibili po talaga ng property, mas ina-advise ko po sa kanila yung mga ganitong klase ng property na tabi ng road. So pagbaba nyo, property na agad. So ano pang hinihintay natin? Excited na ulit ako mag-vlog. So let's go na tayo. Ikutin natin si 3.8. Medyo marami lang pong damo, pero lutang na lutang pa rin yung mga niyog niya, kung saan ito po ay nasa 200 kapuno. Medyo may kabataan pa po yung mga niyog natin. Ayan. And then mapapansin po natin, green na green yung mga dahon niya. Very healthy po yung mga tanim dito. Wala naman ako napansin na mga fruit bearing, puro niyog lang. And then flat dito sa may kinatatayuan ko po Yan, ikot pa rin tayo. So tayo po ay nasa cemented road na po. Yung pinakatabi po ni property ay fully cemented na po. So bigyan ko lang po kayo ng idea about dun sa pagpasok natin. Buhat po dun sa may pinaka national highway, papasok po dito sa may pinaka provincial road. So tayo po ay nasa 5 kilometers. And then mixed na po yung pinaka kalsada niya. To be honest po, ongoing po yung pagpapagawa ng kalsada dito. So mapapansin po natin, kung sakaling papasyalan po natin si property, medyo maputik po sa ngayon dahil talagang sinusudsud po yung pinaka kalsada. And then at the same time ay nagsisemento po sila. So marami na pong part na nasemento. Ayan, so hinihintay na lang po natin magawa po yung iba. Pero good thing po, tuloy-tuloy po yung pagpapagawa ng road dito. Yun po ang kagandahan. And then talagang pinagpupursigihan po nilang ipagawa talaga yung mga road dito, kasi meron po ditong gagawing ecotourism road dito sa part ng Calauag po. So yan, nag-uuling si tatay. Pinalilinis na ni seller yung property. Pinapauling po niya yung mga hindi na pinapakinabangan na kahoy para medyo malinis naman po, hindi masyadong sukalin si 3.8. Ganda. Bali dito sa may part ng pinakagitna, medyo may kasukalan na si property po. Tinubuan na ng mga ganyang klase ng damo. Pero dun sa may bungad, yun po yung makikita po natin na may 200 kapuno ng niyog. Pero dun sa part na papunta na po sa may likod, ayan, medyo wala na rin po tanim dun. Ayan, inuuling pa rin po nila yung ibang medyo may matigas na kahoy. Kagandahan ito, makikita natin yung kagandahan ni property once na malinis na po siya. So yan, ikot pa rin tayo. And then explain ko na po about sa documents nitong property na to. Bali ito po ay TCT title, and then patay na po si owner. So yung dalawang anak na lang po niya yung nagbebenta. Good thing naman po about sa documents, kung sakaling i-avail nyo po si 3.8 hectares, bali po ang sasagutin po ng buyer na lang is yung deed of sale. So lahat po ng gastusin isasagutin po ni seller po. So yun ang maganda. So sa bibigay na price, wala na po tayong iintindihin, kundi deed of sale na lang po. So mamaya natin i-reveal yung price. Ikot-ikot muna tayo para makita natin yung kagandahan ni 3.8. Kagandahan nitong property na to, almost flat po si property po.
medyo nag-slope lang tayo ng konti dun sa ibang part, pero ang sarap ikutin. Hindi ako hihingal mamasyal. Dito sa likod talagang wala nang tanim. Ganda, flat pa rin. Puntahan natin yung pinakadulong part. Sarap na hangin, fresh air. So medyo madamo dito sa may part na to. Dito madalang na yung pinaka-niyog niya. Pero ang ganda. Kahit wala siyang tanim, ang ganda. So flat pa rin po ano. Oops. Sumapit tayo sa kahoy. Ito yung part na inuuling na po nila. Kagandahan po ni property, medyo angat po tayo ng konting-konti po dun sa may pinaka-road, kung saan may cemented road na po tayo. So, meaning po, hindi po ito binabaha o hindi po naiistakan ng tubig po ano. So, konting-konti lang naman po. Pwede po natin ipasok si car kung sakaling may sasakyan po tayo. Tayo sa may pinaka-part na kinliring po nila kuya. So, wala na talagang tanim dito sa may pinakalikod. Ayan. Pero ang kagandahan nito, overlooking tayo. Ang ganda oh. So tanaw natin yung ibang part dun sa kabilang mga property. Sarap. Ang sarap paglagay ng kubo dito. Sarap ng view dito. Ayan po oh. So may overlooking po tayo ano. Dito yan sa pinakalikod ni property. Ganda. Tayo. Kahit walang tanim, ang ganda ng tanawin dito. Tapos feel na feel mo yung salpok ng hangin. Ang sarap. Ang ganda magtayo ng kubo dito sa part na to. Wow. Dito tayo sa may pinakadulo. So si property po ay 90% flat and then meron tayong 10% na gradual na slope. Lahat ng clearing kanila, no? Medyo pababa na tayo. Hindi po makakasama kay property ay yung pong mga niyog na yan. Kasi ito lang po yung nakapaloob po kay 3.8 po ano. So yan po yung mga clearing. Ayan. Yung mga bagong tubo ng niyog na yan, hindi na po yan kasama. Balik tayo dun sa may pinakaunahan ni property. So dati po, sabi po ni seller, ay naaanihan po ito ng nasa 3,000 kabuong niyog. Pero ngayon po, medyo madalang po yung ani ng niyog. Kahit saan naman po sa Quezon, talagang madalang po ang ani po ng niyog ngayon. Kaya medyo may kamahalan po ang kopras po. Ano. So ngayon po ay umaani lang po ito ng nasa 1,000 kabuo. So ang laki ng inatras. And then si property po ay may dati ng sukat. So kung halimbawa po na i-avail nyo, pwede nyo naman pong hindi muna ipasukat to. Pero kung gusto nyo naman pong ipa-relocate, pwede naman po ano. Medyo malakas yung hangin dito kasi malapit po tayo sa mga dagat. Ang laking puno. Po nabibisitahin po natin si 3.8 hectares at kung tayo ay manggagaling from Manila, tayo po ay magko-consume ng nasa 7 hours para makarating po tayo mismo dito sa may property. And about naman po sa transpo, kung sakali pong kayo po ay mag-a-avail po dito kay 3.8 hectares, meron po mga pampasaherong jeep dito na dumadaan para po makapunta po tayo ng bayan, munisipyo. Ayan, yung
Jollibee Calawag natin. Yan, mapupuntahan po natin yan. Meron po mga dumadaan dito mga jeep. So, pwede po tayong mamasaheros po. Ano? Kaling meron po ako mga hindi nabanggit about sa details nitong property na to. Meron po kaming description sa baba. So, pakiclick na lang din po yun. Ano? And then, as always po, huwag niyo po nga kalimutan. Syempre, paki-like, paki-share, and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, lagi po natin pinutin yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na ibablog po natin. Ngayon po, sunod-sunod na po yung mga ibablog natin. Abangan niyo po yung mga mura naming properties, and then at the same time may mga small cut po kaming ilalabas po. Ano, so abang-abang po kayo. Lalabas tayo ng pinaka-property para pakita ko naman po sa inyo yung pinaka-road niya para meron po kayong idea. Parang ayokong lumabas pa. Sobrang na-amaze ako dito sa property na to. Ang sarap kasi niyang ikutin. Ito yung mga tayo ng lupa na gustong gusto ko sa isang property, yung medyo slope na gradual lang, hindi umi-stack yung tubig. And then kagandahan tong property na to pwede po siyang pagtaniman doon sa may bandang likod ng mga mais, talong, sitaw, ayan, maganda po doon. And then pwede rin naman po dito mag-poultry, mag-piggery, wala pa namang masyadong tao dito sa may area, kahit po siya tabi ng road, so layo-layo naman po yung pinakabahay dito. Price reveal po tayo bago tayo tuluyang umuwi. So ito pong property na to ay binebenta po sa halagang 65 pesos per square meter po. Ano, so medyo pricey na po tayo kasi tayo po ay along provincial road. So kagandahan naman po nito, sasagutin po lahat ni seller po ang magiging gastos. So okay naman po siya. And then worth it naman po yung ibibili niyo po kay property kasi talaga naman pong panalong-panalo po ito. Tayo ng pinaka-property, pero pakita ko lang po sa inyo, no. Bali, ito po yung pinasok nating 3.8. Ayan po. So ito po yung pinaka-frontage niya. Ayan, hanggang dito sa may pinaka-poste. So ito naman po yung way papunta dun sa ginagawa pong Ecotourism Road, kung saan tatagos po yan ng Balino Beach. So may property rin tayong nabenta dyan. And then ito naman po yung pinaka way papalabas. So lalabas tayo ng pinaka national road kung saan yun naman po yung way na papuntang Tagkawayan, Gumaka. Ayan. So kagandahan po nito, ang lapad ng pinaka road po natin, no. Bagong gawa po iyan. Napakarami pong ginagawang road dito sa lugar na to. So mapapansin po natin, panaydaan ng mga truck, mga equipment, buhat po doon. Ano, so doon po sila nagsisimulang mag-road kasi din po sa may pinakaunahan medyo nasira na yung mga road doon sa dami ng dumadaang sasakyan. So mas inuna po nila muna yung pinakadulo para mas okay daw po, hindi na masira yung pinaka-road. So ayan, kung sakali po ready na po tayo for reservation, message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber. Ayan. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Thank you po for watching.